minsan po, yung pagiging stricto, nakakasira po. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung masyadong stricto yan. No? Alam nyo, yung pagiging stricto, nakakasira. Nakakasira. At kailangan, ito po, maingat tayo. Maingat. Ano po ang ibig sabihin? Yung higpit bang ginagawa natin, yan ba ay gusto ng Diyos? O gusto mo lang? Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay nangingitil ng uhay ang mga alagad, kaya't sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noon si Abiatar ang pinakapunong saserdote? Nang siya at ang kanyang mga kasamay magutom at walang makain. Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain yon. Ngunit kinain yon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama. Sinabi pa ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Mga kapatid, isa po sa pinakamahalagang batas sa Israel ay ang batas ng Sabat. Itong batas ng Sabat na nandun po sa 10 utos ng Diyos, ito ay malinaw na ito ay galing sa Diyos. Kaya nais nila na yung batas ng Sabat ay maging banal. Maging banal. At paano ito magiging banal? Kung yung araw na iyon, yung buong araw ng Sabat, ay naka-dedicate sa Diyos. Amen? Kaya yung buong araw naka-dedicate sa Diyos. Ano ang ibig sabihin ng naka-dedicate sa Diyos? Hindi sila, hello, parang wala akong kinakausap dito ha. No, hindi sila magtatrabaho. Walang trabaho nun. Bawal. Bakit? Kasi nga, nakatuon sila sa Diyos. No? At alam nyo, ito po ang sasabihin natin sa panahong ito ay imposible. Pero alam nyo, merong mga lugar ngayon sa panahong ito na kapag linggo, walang trabaho po talaga. Walang trabaho. Kapag linggo, eto, magulat kayo, walang mall. Walang mall. Sarado pati mall. No? At ang mga tao, alam nyo kung saan nakatuon? Nakatuon silang lahat sa pagsisimba. Merong lugar, may mga lugar na hanggang ngayon ay ganon. At ito ay napakaganda. Ano? Kaya nga po nakapagtataka na kahit Catholic school, may pasok kapag araw ng linggo. May nakapagtataka na merong eskwelang pinagmamalaki na sila ay Christ-centered. Pero, kapag linggo, meron silang pasok. Ano? Kaya po ganito, ito po ang gawin po natin. Ano ang problema? Bakit nagkaganito? Ngayon, ito na po. Yun po ang introduction. Ito na po yung talagang homilya. Ito po. Ang 10 utos ng Diyos, napakalaga nga ho ng Sabat. Kaya ano po ang ginawa ng mga Pariseo at ng mga namumuno nun? Ang ginawa po nila, para masigurado nila na yung mga tao ay makasusunod
Ang ginawa po nila ito, binigyan po nila ng dagdag na instructions. Yung instructions na ito, pasa-pasa lang nung una. Mula sa matatanda, ituturo nila sa mga bata. Ngayon, ang ginawa po nila, para mas maging formal, isinulat na po nila. At ang tawag po dito ay Talmud. Sabihin nyo nga po, Talmud. Yun. Yun po yung instructions, Talmud, nadagdag dun sa utos ng Diyos. Pero ito po ang malinaw, tandaan po natin. Ang utos ng Diyos ay Sabat. Ngayon, ano ang ginawa nila? Nagdagdag po sila. Ano tawag doon sa dagdag nila? Very good. No, ayan. Ayan, ito na tayo. Ngayon po ganito. Naglalakad po sina Jesus at ito ang nangyari. Habang sila naglalakad, ang mga alagad ay pumipitas ng trigo. Sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit iyang ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga. No, mahigpit na pinagbabawal. Kaya ito po ang malinaw. Ito ulitin ko po. Yung batas ng Sabat, nilikha ng Diyos. Ngayon, ano ginawa nila? Dinagdagan po nila. Ngayon, ito ang tanong ko. Yung dinagdag nila, yun may batas ng Diyos o batas ng tao? Batas ng tao. Alam niyo kung ano naging problema? Ang naging problema ay ito. Yung batas ng tao ay tinrato nila na kasing bigat ng batas ng Diyos. Hindi po dapat ganun. Dapat, mas mahalaga yung batas ng Diyos. Yung batas ng tao, dagdag lang. Ang problema po ganito, yung batas ng tao, naging kasing bigat ng batas ng Diyos. Kaya nagka-problema. Ngayon daw ganito, ano ang ginawa ni Jesus? Ginawa ni Jesus, pinaalala niya yung nangyari kay David. Si David po, hindi pa po siya hari nito. Tumatakas po siya kay Haring Saul kasi nabalitaan po niya na siya po ay papatayin. Kaya si David, kasama ng ilang mga tapat sa kanyang sundalo, sila po ay patakas. Kaya lang sila gutom na gutom. At walang maisip si David na makakainan, kundi yung templo. Kasi yung templo, hindi sila tatanggihan. Kaya nang pagdating nila sa templo, wala rin pagkain yung mga pari. Ang tanging pagkain nila ay yung tinapay na inialay sa templo na pinapalitan tuwing araw ng Sabat. Bago na po yung tinapay doon sa templo, sa Sabat. Ngayon, yung lumang tinapay, kaya ito ay lumang tinapay na. Ang pwedeng kumain lamang ng lumang tinapay ay ay mga pari. Kaya ito po ang tanong. Ang tanong ay ito. Paaalisin ba nila si David na gutom? O pakakain nila yung tinapay na para lang po sa mga pari? Ano ang nangyari? Ang nangyari po ay ganito. Yung si paring Abiatar, pinakain po niya yung tinapay na para sa mga pari at kinain naman nila Haring David. Ito ang tanong. Tama ba o mali ang ginawa? Hello. Tama ba o mali ang ginawa? Hindi natin alam. No. Tama ba o mali ang ginawa? Ang makakasagot po nito ay yung banal na kasulatan. Ngayon, ito po. Ito po. No? Ready na kayo? Ready? Ito na po. Sa unang aklat ni Samuel, kung saan nakasulat po ito, no? Ito po ang nangyari. Ito po yung nakasulat. Walang binanggit na si David at yung pari ay mali ang ginawa. Kaya ang ibig sabihin, kahit banal na kasulatan ay
approve doon sa ginawa ni paring Abiatar at ni David. Kaya ano po ang lumalabas? In summary, ito na. Anong lumalabas? Ang lumalabas po ay ito. Yung mga Pariseo, napaka-stricto nila sa batas. Amen? Napaka-stricto nila. Ito pa, hindi pa tapos. May dagdag pa. Ready na kayo? Ito po, mas grabe po ito. Yung una, napaka-stricto nila sa batas. At pangalawa, ginagamit nila yung batas hindi para sumunod sa Diyos, kundi para mabutasan nila si Jesus. Ginagamit nila yung batas para mabutasan nila si Jesus. Ano ang kaugnayan nito sa atin? Minsan po, yung pagiging stricto nakakasira po. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung masyadong stricto yan. No? Alam nyo, yung pagiging stricto, nakakasira. Nakakasira. At kailangan ito po, maingat tayo. Maingat. Ano po ang ibig sabihin? Yung higpit bang ginagawa natin, yan ba ay gusto ng Diyos? O gusto mo lang? No, minsan, no, tayo naghihigpit dahil gusto lang natin power trip. No, nagpa-power trip lang tayo kasi gusto natin ito eh. Ginagamit natin yung batas para sa atin at hindi para sa Diyos. No? Minsan sa mga yung ibang magulang, bakit dapat tayo maging stricto? Pero tingnan din natin, bakit tayo stricto? Tayo sa simbahan, dapat din tayo maging maingat. No? Baka minsan, yung ginagamit natin yung pagiging stricto, hindi para sumunod sa Diyos. Kundi minsan, yung pagiging stricto natin, dahil meron tayong personal na agenda. Meron tayong personal na iniisip. Kaya dapat maging maingat tayo. Huwag tayong maging makitid ang isip. Amen? Sabihin niyo yung katabi niyo, huwag kang makitid. No? Huwag nating pahirapan ng isa't isa kasi makitid ang isip natin. No, huwag tayong maging makitid. Maging mas malawak ang pag-unawa natin. Tayo pang nasa simbahan, dapat tayo ang maging mas malawak ang isip. Amen? Amen.